The Magna Carta for Public School Teachers is a Philippine law or the Republic Act No. 4670, enacted in 1966, that aims to improve the social and economic status of public school teachers. It grants them rights and protections regarding their work condition, compensation, job security, and professional development. The law provides a legal framework to enhance their living and working conditions, ensure competitive salaries, and protect them from discrimination and unfair disciplinary actions. Section 10. Oh no discrimination. Ano nga ba ang Section 10? Ang Section 10 ay hindi pwedeng magkaroon ng diskriminasyon sa pagtanggap, pananatili, o pagtatapos ng isang serbisyo ng isang guro. Ang batayan o dahilan lamang na pwedeng gamitin ay ang mga profesional na konsiderasyon tulad ng kakayahan, qualification, or ang performance sa trabaho. Sa madaling salita, bawal ang diskriminasyon batay sa kanyang lahi, relihiyon, kasarian, edad, at iba pa sa pagiging isang guro. Ang desisyon ng kung sino ang tatanggapin, ipropromote o tatanggalin sa serbisyo ay dapat nakabatay lamang sa paano ginawa ng tao ang kanyang propesyon bilang isang guro. Ayan ang ating section 10. Araw mga bata, ako si Teacher Thea. Ngayon, tatalakayin natin ang Republic Act No. 4670 under Section 11, Married Teacher. Ano nga bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, kung ang mag-asawa ay parehong guro sa pampublikong paaralan, dapat hanggat maaari ay tulungan ng mga kinauukulang opisyales tulad ng DepEd o mga School Division Superintendents na maitalaga sila sa parehong lugar o distrito. Halimbawa, kung ang mag-asawang guro ay parehong nagtuturo sa iba't ibang bayan, maaaring hilingin nila na ilipat ang isa upang pareho silang magturo sa iisang lungsod o distrito. Layunin nito na mapanatili ang mabuting kalagayan ng pamilya na makatutulong din sa kanilang pagiging epektibong guro. Ngayon naman, dumako tayo sa Section 12, Academic Freedom. Ang seksyong ito ay nagbibigay ng kalayaan sa mga guro ng paraan ng kanilang pagtuturo. Ibig sabihin, may karapatan silang pumili ng mga estratehiya, pamamaraan, at materyales sa pagtuturo na sa tingin nila ay pinakamabisang paraan upang maturuan ang mga mag-aaral. Basta ito ay naaayon sa kurikulum at mga patakaran ng paaralan. Halimbawa, isang guro sa araling panlipunan ang pumili na gumamit ng roleplay o debate imbis na tradisyonal na lecture. Dahil may academic freedom siya, maaari niyang gawin ito kung ito ay makatutulong sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Layunin nito na mapahusay ang kalidad ng edukasyon sa pamamagitan ng malayang pagpapahayag ng idea at paggamit ng epektibong metodolohiya. Ang Section 13 ay nagsasaad na ang isang guro na nagtuturo sa klase ay hindi dapat magturo ng higit na 6 na oras sa bawat araw. Ang natitirang oras nila ay para na rin sa paghahanda ng leksyon, paggawasto ng mga gawaing pampaaralan at iba pang tungkulin bilang isang guro. Pero kung kinakailangan ng serbisyo, maaari magpatuloy sa pagtuturo ang isang guro ng hanggang 8 oras lamang. Basta siya ay bibigyan ng karagdagang bayad na katumbas ng kanyang regular na sahod ng hindi bababa sa 25% ng kanyang batayang sweldo.
ngayon pag-aaralan naman natin ang Section 17, Equality and Salary Scale. The salary scales of teacher whose salaries are appropriated by a city, municipal district, or provincial government shall not be less than those provided for teachers of national government. Ano nga bang nakapaloob dito sa Section 17? Sinasabi ni dito na dapat ang sahod or salary scale ng mga gurong binabayaran ng lungsod, munisipyo, municipal district, or provincial ay hindi dapat mas mababa kaysa sa sahod ng mga guro na binabayaran ng pamahalaan or national government, sabihin natin. Ang mga guro na pambansang pamahalaan ay ito yung mga binabayaran or sakop ng DepEd employment kung ganon. Ang sahod ay direktang galing sa national budget. Halimbawa na lamang rito ay yung mga guro na nasa elementarya, sekundarya. Ngayon, pag-aaralan natin ang tungkol sa Section 19. Nakapaloob dito na special hardship allowance in areas in which teachers are exposed to hardship such as difficulty in community, to the place of work, or hazard peculiar to the place of employment. As determined by the Secretary of Education, they shall be compensated specially hardship allowance, equivalent to at least 25% of their month salary. Sinasabi dito na nangahulugan lamang na dapat ang mga guro na nagtuturo sa malayong lugar or mga delikadong lugar katulad ng malalayong bundok, isla, lugar or delikadong daan ay dapat mas taasan o mas dagdagan pa ang sahod ng mga ito. Sapagkat ano pa nga bang gagawin ng mga guro na nandun sa hazard na yon kung ang sahod nila ay sobrang baba? Ang Section 25 or indefinite leave is karapatan ng mga teachers na mag-leave kapag may sakit sila and kailangan ng mahabang gamutan. Ibig sabihin, kung yung illness nila is serious and aabuti ng more than a year, pwede silang bigyan ng indefinite sick leave. Mahalaga siya kasi pinapakita dito na binibigyan ng consideration and care yung mga teachers. Hindi lang kasi sila basta-basta teachers lang or employee, tao rin sila na kailangan ng physical and mental health needs. Through this provision, nabibigyan sila ng enough time to recover nang hindi nag-aalala about losing their job. So, it also promote compassion and respect for teachers' well-being. Ang Section 26 or Salary Increase Upon Retirement is nagbibigay ng benefit sa mga public school teachers na magre-retire na. Ibig sabihin, kapag na-meet na nila yung age at years of service na kailangan sa retirement law, bibigyan sila ng one-range salary increase bago sila mag-retire. Yung salary increase na ito yung magiging basihan sa pag-compute ng retirement pay at monthly benefits nila. Mahalaga siya kasi parang recognition na siya sa matagal na service and sacrifice ng mga teachers sa pagtuturo. It's a way of showing appreciation and giving them a comfortable transition after so many years of hard work and dedication in serving the students and the country. Section 27. Alin nga ba ang Section 27? Ang Section 27 ay tungkol sa karapatan ng mga guro mula sa pampublikong paaralan na magsama-sama para sa kanilang kapakanan. Ang guro ay may kalayaan na magtatag o magsimula ng mga samahan o union, sumapi o sumali sa anumang samahan na kanilang pinili. Ito man ay nasa kanilang lokal na lugar o sa buong bansa. Sa simpleng salita, tinitiyak ng batas na ito na ang mga guro ay may kapangyarihang magkaisa para protektahan ng kanilang karapatan at pagbutihin ang kanilang propesyon nang walang sinumang makakapigil sa kanila. Ngayon naman ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang mga nakapaloob sa Section 30 sa Magna Carta. Sabi sa Section 30, ito ay ang kalihim ng edukasyon, Secretary of Education.
ang may tungkulin na gumawa ng mga patakaran at alituntunin para maisagawa ng maayos ang batas na ito. Ang mga patakarang ito ay magiging epektibo o magkakabisa lamang pagkalipas ng 30 days. Matapos ito masabi sa pahayagang may malawak na sirkulasyon o sa ibang paraan para makapagbigay ng abiso sa publiko. Ibig sabihin lang nito, bago ipatupad ang isang batas, ay kailangang ipaliwanag muna ng malinaw at maayos sa lahat kung ano nga ba ang mga alintuntunin ng bawat seksyon na ito sa Magna Carta.